If they do still pick up the first turtle, miraculously, sila na sa kanila na ang laro. Nag-aabang ng dalawang hakbang ang Aurora, but can TLPH equalize the series? Womi, Burrito, take it away. Ng side ng Aurora Gaming kontra Team Liquid Philippines ay mapupunta na tayo dito sa game number 2 kung saan masusundan na ng susunod na bahina ang kabanatang papunta sa M7. Itong dalawang kupunan na to ay masasabi natin na pang world class talaga deserve ng Team Liquid Philippines at Aurora kung nasaan man sila ngayon. Pero isa lamang ang magwawagi, isa lamang sa ngayong araw ang magiging opisyal na representante ng Pilipinas pagdating sa M7. Napakaganda na naging palitan natin ng game number 1 pero si Yui ata ang magiging target kagad ni Carl. Matinding reset ang kailangan gawin ng side ng Team Liquid Philippines matapos yung game number 1 na yun. That was a 13.5k gold lead na nabaliktad pa nga ng Aurora Gaming na ngayon pinag-uusapan na ng buong MLBB community. Kita ko sa social media, tuloy-tuloy ang pag-post ng mga tao. At ngayon dito sa game number 2 ay mukhang maging iiba ang approach dito ng side ng Team Liquid. Pumunta sila sa isang tradisyonal na marksman at medyo sinapuwera na muna ang ideya ng fighter gold. Oo, and ito yung nakakatawa para sa Team Liquid Philippines, instantly ay pwede sila magpalit-palit ng ganong klaseng atake. Aurora naman sinubukan nila last time, yung kahapon, laban nila against TNC, na ganun din ang gawin ni Doming. Pero wait lang, may gagawin nata dito ang Team Liquid Philippines. Si Light ang magiging target. Pero nabit-bit na naman, gamit yung Revitalize. Sabayang Revitalize na lang, sabi ni Daddy JP, and si Carlito makakuha ng first blood. And tignan mo naman yun, dinelay pa nga yung Ugi Shadow kill. Kung sakaling hindi kailangan bitkutin, ay pwede nang makuha yung kill. But Team Liquid Philippines, again, napakaganda na kanilang early game nung nakita natin sa game number 1 at mukhang ganito rin ang pinapakita nila in game number 2. For Aurora Gaming, talagang sadyang mas safe ata maglaro ngayon ng early game ang side ng Aurora. Oo, kinakalmahan na muna nila, and actually, yun din naman yung naging atake nila nung game number 1. Pero ngayon ay hahawakan na ni Demon Kite at nabuko po na ng Aurora Gaming. Itong unang pagong, ina-highlight kanina ni Wolf kung sino makakakuha ng pagong. Maaaring malaki ang chance na manalo, pero parang ibinigay natin ng TLPH. Ganito rin yung nakita natin kanina ng game number 1. Iba talaga ang first turtle priority ng side ng Aurora Gaming. Ang naging ikot ng side ng Team Liquid Philippines noong game 1 ay pumunta sila ng maaga sa gold lane. Pero mukhang ngayon ay hindi na nila kailangan pumunta pa dahil nakuha nila ang first blood sa may bandang mid lane. At ito na nga sa palitan lamang doon sa baba. Wala namang magpapatayan sa ating mga XP laner. Tahimik na naman ang ating Land of Dawn. Di pa tayo nakakita ng mga malakihang team fight. At saktong-sakto, kaka-up pa lang ng ulti ng mga ilang key na miyembro. Ganda ng Tonda, hindi mo kahit nakakahuli pa rin dito si Sanji. Pumasok na rin si Sanford, tatamahin si Bat. Sasama ba with the SOD? Pero hindi na nga muna. AOG ay nagamit. Tinamaan si Sanford! At mapapatay din sa kamay ni Demon Kite. JP ata next. Alam nila na wala itong Revitalize. And actually, napindot pa nga niya. Kaya lang, hindi na rin nakatulong. Oo, at hindi na rin nakapunta via the SOD ang isang Moskov na yon. At para sa Aurora Gaming, tuloy ang kanilang pagpasok dito sa jungle ni Carl TZ. Pero mukhang hindi na makukuha ni Carl ang orange buff na yon dahil maaagaw ni Demon Kai. Yun lang ang hirap nito para sa isang Hayabusa. Pero mahirap din ang kalagayan ni Hoeb. Kasi si Light and si Doming ay siya ang pinuruhan. Maaari pat sa maaari na makaplato pa dito si Doming kahit sa itaas. Oo, at hindi lang talaga maaari. Mukhang makakalbo pa niya yan. Kung sakaling ikakat, pero mukhang si Edward ang punteriya ng side ng Aurora. Look at that! 3-man stun pare para makatakas. Iniwasan, kinapitan yung Siege Minion pero nandun si Oheb. Kasama na kaya lang ang problema, hindi yata niya alam. Tatlong miyembro mula sa Northern Lights ang pukunin siya doon sa naging tagpo. Ako. Medyo nag-overhit ata si Kuya mo Oheb doon with that SOD. At dahil dyan, mas lalong lalaki ang kalamangan ni Doming Kite in the gold lane. At mukhang Turtle ay sisimula na nga rin ang puna ng Aurora Gaming at hahawakan na nga ito ni Demon Kite. Medyo malayo pa si Carl TZ. Kaya naman masasabi natin na most likely ang Turtle na ito Bigay. mapupunta sa kamay ng Aurora Gaming. Ang nakakatakot dito, hindi pa nila napapanish si Doming Kite at tuloy-tuloy yung pag-scale ng hero na ito. Wow! Minus slash gamit si Edward, si JP ata ang kanilang tatargetin. Sanford isasama na rin, Revitalize ay na-force.
So, maraming nagamit nun. Glorious Padre, tsaka Revit. Tsaka makikita natin no, sa ating goal Oheb. difference natin ng BPI ay mayroon na nga 1,000 kalamangan dito. Yung Granger, kung ikukumpara doon sa isang Moscow. But dahil dyan, no, makukuha na rin ni Doming kahit Antore doon sa may bandang itaas. Mas mapapabilis pa yung Doming double na tinatawag dito ni Wolf na mas makaka-double lane ang side ng Aurora Gaming. Considering no, na kahit hindi expanding River Story, napakabilis pa rin talagang umikot ng Aurora. Oo, naalala ko nga nung kahit wala pa yung patch, no, yung Project Next na patch, talagang ginagamit na yung isang Granger, no, dahil sobrang bilis nga niya mag-double lane, sobrang bilis sumama sa mga team fights, and hindi rin masyadong alagain di ba? Oo. Talagang ito yung hero na ilang beses nang na-nerf Oo. dahil na rin sa angking magandang ability kit na meron ng isang Granger. But even after the nerfs, so nakikita pa rin natin players such as, I would say, Oheb, pati na rin si Doming kahit grabe mag-Granger mga ito during the regular season of Season 16. At hanggang ngayon dito sa playoffs ay nakikita natin kung gaano nga ba kalupit mag-MM ang dalawang ito. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Tapos na nga dito ang Hunter Strike ni Carl Tizzy. But look at this, meron na rin Skypiercer dito si Doming kahit Aray ko po, makakagalaw ata si Sanford. And this time, nagamit yung Throne of Ruin. Throne of Ruin, ay naku po! Si Doming Kite nakakuha na unang stock ng kanyang piercer ay si Sanford. nakalista na pare doon sa bala. Pero mukhang may 1v1. Edward versus Carl Tizzy. Tatama ang final slash pero makakakuha ang Shadow. Pero mukhang wala na sa pwesto si Edward. Ayun. At mukhang makakakuha na nga ng kill ang Team Liquid Philippines. Pero ang daming na-expend na mga resources para dito sa XP laner ng Aurora. At yung pag-go kay sisimulan na ni Demon High. Lumulubo na ang kalamangan dito ng Aurora Gaming. Napakahirap nito lalo na kung ikukomposisyon ay nilalaro mo is the the Hayabusa. Light ay humabol. AOG Nako! gagawin. Ay, naku po! Tinamaan na naman si Carlito. Hindi wala siyang one shadow para makatakas. Bibilang na lang yung mga AOG na tumatama pare. Kadalasan pinantatakas na nga itong AOG. Pero ibahin mo si Light, pangalawang beses na niyang natatamaan ng Team Liquid Philippines. And for Aurora, lumalaki lamang ang kanilang gold lead already. 3,000 gold lead, 7 minutes in. At mukhang mid-lane naman ang kanilang punterya. Grabe, every time na may final slash talaga gagamitin ni Edward Pero nagamit na rin yung Revitalize para dito kay JP. Sanford ay umabante na. Ngayon naman ay si Demon Kite tuloy-tuloy lamang ang pag-agaw ng mga farming kits dito ng Nako! TLPA. Shadow Kid na nagamit. Pero si Sanji ang nakakuha. Ngayon naman ay sa may bandang itaas ang magiging plan ng Aurora Gaming at pinapalobo nila ang kanilang kalamangan na nakukuha rito. Bumagsak man si Demon kahit no, nakakuha naman ang side ng Aurora Gaming ng mas magandang control around that gold lane. Dalawang tore na ang kanilang nakuha doon sa may bandang itaas. Ang ibig sabihin yan ay bukas na bukas ang purple buff dito ni Carl Tizzy mula sa left side. In fact, yung mid lane turret nga ay nakuha na rin ang side ng Aurora. Kaya naman kailangan talaga ng mga bodyguard dito ni Carl Tizzy tuwing magpa-purple siya. Oo, kabaliktaran ito sa mga nangyayari nung game number 1. Kung maaalala natin, lahat ng objectives, lahat na halos ng objective pala kasi isang pagong ay nakuha ng Aurora noon. Pero lahat ng mga tore ay napabagsak ng TLPH. Pero may bawi, may comeback na inilatag ang TLPH. Parang sila naman yung nalalagay sa ganitong klaseng sitwasyon kasi naglalaro sila sa isang Hayabusa, naglalaro sila sa isang hero na Moskov na late pa talaga natin i-expect Yan talaga yung balik natin no? Para sa Granger, ang aga ng power spike niya. Makikita natin sa ating gold lane difference na talagang yumaman na si Doming kahit Wow. patungo doon sa around 2,000 plus gold lead against the Moskov here. No? Pero yun nga hinihintay natin kapag pumatak na ng late game, doon na pumapasok yung macro advantage naman na nabibigay ng Spear of Destruction. Pero ang tanong ay, aabot ba ito ng late game? Dahil sinisimulan na ng Aurora Gaming ang Lord na ito, SOD na ipato na rin. Okay, tumama yun knock up. Pero si Edward ata ay nakita yung dalawang miyembro dito ng TLPH. Ngayon papasok rin. Shadow Kill nabitawan ng mamamatay ata dito si Doming Kite. Si Sanji nakakuha ng kill. Si Doming nakabawi din muna. Habang si Demon bibit-bitin. Atras muna dito si Sanford and si Carl. Wow. Sa itaas na bahagi naman, si Oheb ay tuloy-tuloy lamang. Tatry niyang i-equalize yung lead na nakuha dito ni Doming Kite. And kakalmahan na muna dito ng TLPH. Ganda ng psycho na ginawa ng Team Liquid Philippines doon. Binato nila yung Spear of Destruction para lamang bumili ng oras. Yeah. Wala talagang balak si Oheb na pumunta sa laban na yon. Pero dahil nga may threat ng SOD, ay nagkaroon ng malaking shift sa mga gustong gawin ng Aurora Gaming around that Lord area. All the while na na-install ito ng Team Liquid Philippines. Kaya bumalik na naman tayo dito sa punto na naagawan na naman o sabihin na lang nating natakyasan
yung gold lead na meron dito ang Aurora at wala pa rin nakakakuha ng Lord. Ito na ang game plan para sa Team Liquid Philippines. Patagalin yung laro and eventually kumuha ng macro advantage. Yun nga, tsaka ang maganda dito, no, hindi pa rin nakahawakan din itong si Sanji. Nahihirapan ng Aurora Gaming na kunin ito. Ngayon ay Traction Pulse ay binitawan na rin. So may ideya sila kung gugustuhin man nila na kumuha at makipag-engage. Eh, may konti silang kalamangan. Edward yung umabante na naman. Demon Kite, tumama yung ton para dito kay JP. Nakamula sa Lord, nakatulog pa ata. Napintulog si Edward. Pero pasa nababanubuhay dito ni Demon Kite! And Cortese with a kill! Yung Lord ay makukuha din dito ng Batang Kapeg. AOG hindi tumama. And Light ngayon, kalahati yung buhay. At tras muna dito ang buong gumaran ng Team Liquid Philippines. Si Cortese lang ang namatay. At dahil dyan, ay mukhang mapapaliktad pa nga yung 2K gold dito meron dito ang Aurora Gaming. Napakagandang turn mula dito sa Team Liquid Philippines. And for Aurora, kanina pa nila niluluto yun, pre. Kanina pa nila sinasaing yung Lord na yun para sa kanila. Pero Team Liquid Philippines ang kumain. Ang mahirap dun, pre. Sila na nga yung kumain, kinamay pa. Di ba? Yun yung mahirap. Dinaw daw lang kamay in Team Liquid Philippines ngayon. Masasabi natin na sila ang may kakayahan na umangat. May mga waves pa naman na maaaring i-clear dito ang CL. And ang Aurora, masasabi ko na nandun pa rin sila sa sitwasyon na komportable sila. At nasisilip natin sa ating Infinix in-game equipment na si Yue ay patungo na ata. Hindi natin sure kung ito ba ay DHS o kaya DHS. papuntang Wind of Nature. Dahil parehas lang naman itong pwedeng Nag-build. gamitin, no? Dahil napakasakit na ni Carl Seaman, eh. 2, 2, and 3, yes, hindi pinakamagandang KDA na pwede nyo makita. Pero nakita nyo naman kung gaano ka-update kahit yung Fredpin ay umaray kanina around that Lord area. And now for Aurora, no, sapat naman ang kanilang wave clear. Ito rin yung maganda. Similar to what we saw last game, Ayun. ay laging maganda ang wave clear ng mga draft ng Aurora. Oo, yun talaga yung kanilang pinapriority dito, no, para in case man na malugi sila sa early game at hindi pumabor sa kanila, may kakayahan sila na patagalin at i-stall yung laro. Lord ay kukunin na rin at papatayin dito ng Aurora sa top lane. Ngayon ay gitna naman na bahagi ang papuntahan dito ng Aurora Gaming. And ang maganda dito, kahit may Lord na nakuha ang TL, hindi pa rin nila nabasag yung gitna. Equalize na nga ang ating laro. 700 na lamang ang kalamangan ng Aurora Gaming as we enter the 12-minute mark. 70 seconds ba naman bago lumabas ang ating pangalawang Lord ng larong ito. And in terms of map control, ay may kalama. Actually, halos pantay. Pare. Mirror lang kung tutuusin. Yung Torre ay lamang para sa side ng TLPH. Doon sa may bandang ibaba, sa bandang itaas naman para sa Aurora Gaming. Pero dahil dyan, no, medyo ibig sabihin ay kailangan talagang tignan ng side ng Aurora yung side lanes dahil na rin dito sa threat na binibigay ni Oheb. No, siguro ang isa sa kinalamang dito ng Aurora yung gitna kasi nakatindig pa rin naman yan. So hindi pa rin malaya na mabubuntahan dito ng TLPH yung red or yung orange and yung purple buff. As compared dito sa TLPH na medyo malalim na rin yung pwedeng tawirin ng Aurora. Pero maganda kasi dito, eto na, minamakro na. Oheb with that Moskov na kung saan ay hindi naman siya kailangang sumamay. Ang goal lang niya dito, paangatin yung wave, tapos magtago uli sa bush, paangatin yung wave. Paulit-ulit, rinse and repeat lang eh. At hanggat hindi nahuhuli si Oheb dito, ay magiging problema talaga siya ng side ng Aurora Gaming. In terms of side lane push, yan naman talaga ang kalamangan ng Team Liquid Philippines. But in terms of all-out team fighting, pare, Aurora Gaming talaga ang nakakalamang dyan. The amount of crowd control na meron dito ang side mula kay Demon Kite at kay Yue. Damay mo pa si Light. At of course, unlimited ang magiging vengeance dashes dito ni Edward the moment na kumapit ang lahat ng mga crowd control na yan. Kaya siguro iniiwasan din ng Team Liquid Philippines na magkaroon ng isang patas na 5v5. Oo. And kaya-kaya pa rin naman nila kasaluhin eh. 2 beses. Actually, maraming beses na natin nakita na si Sanford ay nag-a-attempt ng mga Throne of Ruin. You know? Kaya lang, hindi talaga sumasapat pa yung damage ng TLPH. Bukod doon sa final moment na kung saan ay nakakuha sila ng mga kill, nakuha nila yung Lord. At least na-equalize yung laro. Pero ang Aurora ngayon ay hahawak na rito. JP lamang na talaga. Ayan na nga, si JP ata ang kanilang hinahanap. Pero mukhang idadrop nila yung Lord. At si Demon Kite takot sa likod ni Ayan na! Sanford! Yung Throne of Ruins! Ladies and gentlemen, si Cortese. Dapat ikagad din si Yue. Binilata ng damage dito ang Aurora. Nakadalawa na kagad. Batang gabi ngayon naman si Edward ay kailangan na matras. Tommy Kite kailangan na rin lumayo dito. Si Edward ay magiging isang ng pinset ni Sanji. Tatlong kagad ang napatumba. Light at Doming na lang ang natitira para dumipensa. Pwede mo na mag-replenish ang buhay si Light. Ilalagay mo na si Doming Kite para doon sa damage. Merong si Minion na kukunin at papatayin dito si Doming. Pero ang goal ata dito ng TLPH ay samantalahin ang pagkakataon na wala si Yue, Edward at si Demon Kite. Mukhang pepper-side pa nga nila. Here comes the Glorious Pathway mula dito kay JP at iaangat pa nga. One inhibitor, turn it down. At tignan mo naman yung bawas dito kay Oheb.
Erasure pa naman at makakatakas pa. Sasaluhin ni Sanford ang mga bala at makakadepensa sila sa mid lane. Pero habang nangyayari ang lang na yun, ang tunay na magic trick ay nasa likod. Nakakuha ng Lord, si Carl TZ. Oo, wala na ring way din ang Aurora para kumuntes doon dahil nga namatay doon si Demon Kite. Magandang pagkakataon sa Team Liquid Philippines. Buti na lamang ay pagbuhay ng Lord ay kumpleto na rin dito ang Aurora. At sinasabi mo to kanina about doon sa clear wave na meron sila na descended din naman kung iisipin mo. Pero ang mahihirapan sila dito, yung threat talaga ni Sanford. Nakita na natin, pre. Yung flicker play talaga with the Throne of Ruin. Pero 40 seconds pa naman bago lumabas ng flicker bully ng Apex Predator na si Sanford. At yung Lord ay nandoon na nagmamarcha sa may bandang ibaba. Dedepensahan nito ng Aurora Gaming. Ang wave clear na nanggagaling kay Tommy kahit ang inaasahan ng Aurora. Pero mukhang kailangan na nilang ibigay itong mid lane na torrent ito sa may bandang ito. Okay, naibigay na nga. And ang Aurora ngayon ay pipili din lamang depensahan kung ano man ang kanilang makakabida dito. Glory's Pathway para lamang ilayo itong si Edward at si Domeng. Tagumpay ang pagdepensa ng Aurora. Pero yung kaninang halamangan na meron ng Aurora Gaming, bigla-bigla lang napunta na sa TL. Isang team fight lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines. And of course, Sanford with a Throne of Ruin onto 3 members. Mahirap talagang basahin yan. Yeah. Bukod sa maaga niyang kinasa yung Throne of Ruin, bago niya binato yung pangalawang cast ng Blood Gleam, ay sinabay pa niya yung flicker last second. Alam ko medyo simple tignan kapag pinanood nyo yung play na yon, kung ni-replay nyo man lang. Pero kung susubukan yung gawin yon, na kayo yung gagawin, the timing must have been perfect para dito kay Sanford. At saktong-sakto yung perfect timing na yan ay kailangan na nga niyang gawin dahil yung flicker ay up na naman at saktong-sakto no pwede mong magkaroon ng teamfight. In fact, mapapanood natin yan sa ating replay mula sa laban na iyon. Ayun kung titingnan natin, nakalaban na nakaabante na sila dito. Actually, nag-initiate pa nga. Ayun Di ba huling-huli yung tatlo gusto kong balikan. Nag-initiate na si Edward Akala natin makakalabang na ang Aurora. Pero dahil dun sa Throne of Ruin dito ni Sanford, napigilan yung box na ginawa ng Aurora. Pinuhin mo, last second yung flicker na yun. And ang daming practice siguro, no? Ilang beses mong ibabato sa custom game yan bago mo ma-master. At ngayon, kailangan na ulit dumipensa dito ng side ng Aurora Gaming. Alam mo, just wanna appreciate, napakagaling ng mga XP laners ng laban na ito. Sobra. Game 1, Edward on that lapu-lapu. Now, Sanford on this Alice. 20 seconds bago lumabas ang ating sunod na Lord. Malaki ang pakiramdam ko na baka patagalin nila ng bahagya. Pero tignan mo naman yung buhat ni Sanji. Pwede yung sandwich play, AOG, nagagamit na dito ni Light. Yan si Edward, pinipilit lamang i-sustain. Di mo niya kailangan ng matras, pero tapos si Cyclone, hinabol pa siya dito ni Sanji. Medyo napasama pa ata, hindi tumama yung SOD. Tatlo kagad na lang ang natitira dito para sa Aurora Gaming. Sila hindi kailangan ng matras, pinakabarang pa rin ang mga flashlight dito ni Sanji. Ngayon naman, papasok pa itong si Sanford. Hindi na nga muna, bibitin ulit si Light. Hindi na nga ata magiging sapat yung damage, pero bumugo pa rin dito. Grabe naman. Oh my goodness! Si Ohe pa! Pumasok na rin! Tuming kay Galati ang buhay si UA dumedepensa pero mukhang gusto na nga tapusin ang TL ito! Ito na nga ata ang kapalaran ng CLPA dahil kukunin nila ang